So revival or understanding the present time. Understanding the present time. Kasi nga, misan ay dumadaan ang panahon, pero dumadaan lang na paglilipasan tayo. Ano man ang kalalagayan po ninyo sa hinaharap o kasalukuyan na kalalagayan po ninyo, napakahalaga na i-connect mo yan sa Diyos. Napakahalaga na yung sitwasyon mo ngayon, either blessed ka, down ka, broken ka, or buo ka, tagumpay ka, o hindi ka nagtagumpay, napakahalaga na harapin mo yan, huwag mong laktawan. Amen? Ano bang kalalagayan ninyo ngayon? Okay? Sabihin mo sa katabi, ano bang kalagayan mo? Sitwasyon mo, sa kasalukuyan. Hindi kahapon, hindi kanina, hindi nung isang taon. Napakahalaga kasi ang pinakamahalaga, ang nabuhay, bahagi ng buhay ng tao sa ibabaw ng mundo na ito, ay mahalaga yung ipinanganak ka, mahalaga yung mamatay ka. Okay? Pero ang napakahalaga na bahagi ng buhay ng tao ay yung ngayon. Yung present. Kaya nga ang present ay isang regalo, that's why we call it present. Regalo ng Diyos yan, yung kasalukuyan. Napakahalaga na maunawaan natin. Minsan kasi, kumikilos na ang Diyos sa kasalukuyan, may ginagawa ang Diyos sa kasalukuyan, ngayon, minsan tulog ka, ini-ignore mo, kaya minsan nalalampasan ka. Hello? Hindi lamang ho physical ito ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong tulog tayo spiritual. Kristiyano ka, and yet you are close, sarado. Hanggang doon na lang, dito na lang ako, atin ako ng church, ganito lang ako. Kahit anong sabihin nila, hindi ako mag-i-jar, hindi ako mag-i-SOD, dito na lang ako, hindi ako magpapagamit sa Panginoon, upo lang ako, uwi. Yun lang ang pwede kong may commit. Yun lang. Ayaw ko na mag-improve, ito na. Kapag ganun po ang ating pong prinsipyo sa buhay, delikado. Kadalasan ho, minsan tayo, makinig po kayo, minsan tayo po na sa literal, kung kailan man off ka, kung kailan holiday ka, nasa bahay ka lang, wala kang ginagawa, doon ka laging gutom. Di ba? Nanonood ka, anong ginagawa? Nasa bahay ka lang, basta mamaya, nguya ka ng nguya, bukas ka ng bukas ng ref. Kain ka ng kain. Kasi wala kang ginagawa. Pero kapag nasa trabaho ka, lunch na pala, alauna na, di pa nakapagkumain. Why? Kasi nga focus ka sa trabaho mo. Amen? Minsan ganyan ho sa spiritual. Kapag wala na tayong ginagawa sa Panginoon, tumataas, lumalakas ang flesh. Amen? Malakas ang flesh. Malakas. Kung anong naiisip mo, madali kang magalit, madali kang matukso, madali kang katamarin, mataas yung alam mo yun. Pero kung mayroon ka, busy ka sa kaharian ng Diyos, tignan mo. Na-overcome mo ang mga bagay na hindi mo na-overcome. Kaya nga, praise God, glory to God sa mga serve team po natin. Sa mga gumagawa, kumikilos, napakahalaga po ito. Okay? Sabi dito sa Romans 13, verse 11 to 14, and do this, understanding the present time. The hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. Sabi niya. Verse 12, the night is nearly over. The day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Verse 13, let us behave decently as in the daytime, not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality, debauchery, not in dissension and jealousy. Verse 14, rather clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desire of the flesh. Sabi niya po sa Tagalog, gawin ninyo ito dahil alam nyong panahon na upang gumising kayo. Sabi mo sa katabi mo, gising. Okay? Ang pagliligtas sa atin ay higit nang malapit ngayon kaysa noong tayong unang sumampalataya sa Panginoon. Namamaalam na ang gabi at
malapit ng lumiwanag. Pag sinabing namamaalam na ng gabi, hindi lamang po yung literal na gabi. Pero pumunta tayo sa literal na gabi. Kapag gabi, pag namamaalam na at malapit ng liwanag, anong tawag doon? Bukang liwayway, parbangon, kung natin Ilocano. Madaling araw, lumiliwanag na. Okay, kaya nga sabi niya diyan, paalis na ang kadiliman, paalis na, papatapos na ang pagsubok mo. Patapos na ang kadiliman sa buhay mo. Nag-i-start ka ng lumiwanag sa Diyos. Tapos na yung addiction mo, tapos na yung bayarin mo. Tapos na yung anger mo, tapos na yung self-pity mo. Paalis ka na sa buhay kadiliman. Kaya ang pakiusap po dito sa Biblia, kapag nagliliwanag na, ang sabi niya, gumising ka. Spiritually, tinatawag ka ng Diyos hindi para mamuhay sa kadiliman. Tinatawag tayo ng Diyos para mamuhay sa kaliwanagan. Kung sanay ka sa kadiliman, isa kayong vampire. Hello? Naunawaan ba natin mga kapatid ang sinasabi ko dito? Napakahirap po sa buhay, sa literal na buhay, na lumiliwanag na tulog ka pa. Kapag gabing-gabi na, tulog ng demonyo, ikaw gising pa. Kapag umaga nagising ng demonyo, ikaw tulog pa. Kaya ka naiisahan. Baliktad, okay lang po ba sa spiritual din na buhay natin? Umaten ka, dumalo ka, nakatanggap ka na kay Kristo, alam na mo, may bagong bagay. May bagong isinilang sa iyo. May pagbabago, may transformation. Ramdam mo ang biyaya at grasya, pagmamahal, pagsama ng Diyos sa iyo. Iwanan mo na ang buhay kadiliman. In fact, sinabi dito kung ano yung mga bagay na yon, mga bagay na wag natin gugugulin ang oras natin, panahon natin. Sayang. Sayang ang oras, sayang ang pera, sayang ang lahat. Sabihin mo sa kanila mo, sayang. Pero kung naririnig mo ang boses pa na ito, hindi pa huli ang lahat na iwanan mo yan. Okay? Sabi niya dito, gusto ko dito, sabi niya, ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Ibig sabihin, mula nung naborn na tayo, nakakilala tayo, ang church natin 21 years na, iba noon, iba na ngayon. Kasi marami ka ng span, yung time naranasan mo ngayon ay marami na. Iba na, mas malapit na, mas nag-mature ka na, ibig sabihin. Mas tumibay ka, mas tumatag ka, mas humaba ang pasensya mo. Ba't na dalawa ang nag-i-amen? Ulitin ko, ngayong 21 years na ang church, 10 years Christian ka na, 15 years, 8 years, 3 years, nawa, mas mabait ka ngayon 3 years ago, 20 years ago. Mas generous ka ngayon kaysa noon. Kaysa naman habang tumatagal ka, doon ka na may umiiksi ang pasensya mo. Napakahirap naman nun. Napakahirap naman kung si Pastor, habang tumatagal tayo, kami ni Pastor Rakati, 2016, nung official kami na dito, ilan na, 9 years na. Pero ako, I think 2014, nagpapalitan na kami nila Pastor John, mahigit 10 years na ako dito. Sa Vienna, 7 years ako nag-stay. Sa Vienna, mula nung dumating ako, mas mahaba na ho ang pag-stay ko dito. Pero sa tingin ko, mas mabait ako ngayon kaysa nung dati. Mas kilala ko kayo ngayon kaysa noon. Sa mga decision making, sa mga mas naging maayos kahit papaano. Hello? Amen? Yung iba sa inyo, binata, dalaga pa nung nakilala ko. Ngayon, dalaga pa rin. Pastor naman, ba't ka napunta doon? Okay lang.
At least tumibay, tumatag, aktibo sa Panginoon. Kung single ka, it's okay. Walang mali sa'yo. Kung iniwanan ka ng iba, it's okay. Hindi ka may problema, baka sila. Amen? It's okay. Kung mayroong nangyari na hindi maganda, nangyari na. Ang kasalukuyan ang mahalaga. Kahit balikan mo pa ang nakalipas na yon. Sana, puro ka sana. Wala na, hindi na may babalik. Amen? Yung kahapon nga, hindi na maibalik. Yung 3 minutes before nga, hindi na maibalik. Nakikita ka ba ng orasan na paatras ang kilos? Pabata ka na pabata, hindi. Gusto mong bumata yung katabi mo? Sino gusto mong bumata? Ng madalian. Bigyan mo ng lollipop. Okay. Sabi doon, namamaalam na ito, namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Yung gabi dyan, yung mga pangit ng nakalipas mo. Yung gabi dyan, yung mga ginawa mo ng sekreto. Yung gabi dyan, yung kadiliman ng buhay mo. Yung kahindik-hindik, karumal-dumal, karimarimarim na pag-uugali po natin. Na kapag naaalala mo ngayon, ew. Sino dito kapag naaalala mo yung buhay mo dati, parang, bakit ko nagagawa? O pag naalala mo yung buhay mo dati, parang namimiss mo. Bakit ko ginawa yun? Di ba? Kasi nga, namamaalam na daw ang gabi. Pahintulutan mo ng mamaalam. Sabihin mo sa kanila, pahintulutan mo na. Yung lumang buhay, pakawalan mo na. Yung drugs, yung bisyo. Tingnan nyo, ano ba yung mga namamaalam na buhay ng kadiliman nandito? Sabi niya, Biblia nagsasabi, layuan na natin ang lahat ng masamang gawain. Sabi niya, hindi na kailangan i-explain. Masamang gawain. At italaga natin ang ating sarili sa paggawa ng hindi mo lamang layuan, kundi gumawa ka ng mabuti. Kasi kapag pinilayuan mo lang, wala ka namang ginawang mabuti, yung lumayo sa'yo, babalikan ka niya. O babalikan mo siya. At titindi pang masama. Sabi niya, mamuhay tayo sa liwanag. Sabi, mamuhay tayo sa liwanag. Mas malakas. Isa pa. Nung last, mamay mo na. Nung last Sunday nung in-off ni Brother Joseph, itong lugar na ito, nung sinarado na in-off na wala talaga, napakadilim. Pwede ang ma-off nyo ba lahat ng ilaw? Kaya lang pati sound, Mamamatay pati sound, lahat. Wag na, baka magre-reset pa, baka mahirapan pa. Baka hindi mo makita yung katabi mo. Pag ngumiti siya, doon mo lang makita. Okay? Sabi niya dito, italaga natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Layuan natin ang lahat ng masamang gawain. Italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo sa liwanag. Huwag gugugulin ang panahon sa magulong pagsasaya. Meron palang magulo na pagsasaya. Amen? Alam mo yung magulo na pagsasaya? Yung masaya ka pagkatapos na windang-windang ka. Akala mo masaya ka, party! Diba? Tuk-tuk-tuk, patay hindi yung ilaw. Tuk-tuk-tuk. Pagkatapos, nawala na. Magulong pagsasaya. Sabi niya dyan, magulong pagsasaya. Huwag natin daw gugulin. Magulong pagsasaya at paglalasing. Nako. Kalaswaan. At kahalayan. Sa alitan at inggitan. Amen. Yan po yung mga halimbawa ng buhay sa dilim. Just imagine 40 years ka na punong-puno ng inggit at may kaalitan.
40 years kang pinahirapan ng paglalasing, ng kalaswaan. Ang tindi, ano? Kaya sabi ng Biblia, huwag mo nang gugulin ang buhay mo dyan. Sayang. Ba't ganyan ang tingin nyo sa akin? Just imagine, no, uubusin mo ang oras mo sa kalaswaan. Uubusin mo ang oras mo sa galit, sa inggit. Saklap naman nun. Proud ka ba nun? Glory to God! Ako'y sukdulang mainggitero. May sisigaw mo ba yon? Ako'y magagalitin. Ako'y malaswang isip. Palakpakan natin, ako'y pinakamalaswang isip. Proud mo bang sabihin yon? Wala hong karangalan sa mga ito. Ulitin ko, walang karangalan sa kalaswaan, paglalasing, kahalayan, inggitan, galit, pride. Wala. Hindi mo may pagmamalaki yan. Tama na. Pinapahirapan mo lang ang iyong sarili. Paano, pastor? Huwag ka nang pumunta sa level nila. Marahil hindi ikaw. Amen? Yung preaching na ito, alam ko hindi para sa inyo. Pero nakikinig ka siguro, ulitin ko, nakikinig ka siguro dahil para sa katabi mo. Amen? Nakikinig lang ako, hindi para sa akin. Actually, para sa akin. Number 1, wake up! Pag sabi, wake up! Mas maganda gising ka ngayon, wake up, or either you make up. Mag-make up, hindi yung make up na ano ha. Kasi kapag tulog ka, halimbawa papasok ka sa trabaho, late ka, hindi ka nagising, di ba mag-make up ka, hahabulin mo. Mararatel ka o absent ka, hindi mo napasukan, babalikan mo. Alam niyo po, itong salita ng Diyos na ito, ang salita na Diyos na pinapag-aralan ay narinig na natin paulit-ulit. Pero ang gusto ko, dibdiban natin na pakinggan. Ano bang kalalagayan mo ngayon? Ano bang kahinaan mo ngayon na dapat mong pagtagumpayan? Ano bang nandyan sa harapan mo na dapat mo nang gawin? Tama na. Tama na ang mga bagay na kung saan nasira na ang buhay mo na, nasira na ang buhay ng iba yan. Umusad ka naman. Sabi niya dito, now is the time to get up and act. Now is the time to get up and act. Meron kasi minsan, gising, di naman bumabangon. Gising na dyan. Kukunin ng cellphone, nakakumot. Babalintong. Kung hindi pa nato-toilet, hindi babangon. Hello? Marami kang na-miss. Marami kang minsan sinasabi natin, although ano lang naman yon, parang salita lang naman na lumaki na pala ang mga anak ko, hindi ko man lang namalayan. Nasaan ka nung lumalaki sila? Hindi mo namalayan, tulog ka siguro. Amen? Ini-enjoy na po namin mag-asawa ang aming mga anak. Kung paano sila lumalaki, paano sila nagmamature, kung kailangan lang isulat ko lahat. Pero sabi ko, treasure namin ng lahat ng mga yun. Bakit ho? Dahil alam ko, pinagkatiwala lamang ng Diyos sila sa amin. Hanggat nasa pudir nila, sa amin sila, i-enjoyin namin sila. Ang anak, ang pamilya, hindi burden yan, blessing yan. Nagkakamali tayo kung parang nag-anak ako, parang responsibilidad. Kung tingin mo ang anak mo responsibilidad, hindi. Nagkaanak ka, ginusto mo rin yan. At regalo ng Diyos yan. Okay? Si Lot ho, sino nakakilala kay Lot? Amen lang ng amen. Okay? Si Lot ho, asawa ni? Si Lot ho, asawa daw ni Abraham. Si Lot ho, pamangkin ni Abraham. Okay? Di wala, ano ko lang. Si Lot ho, pamangkin ni Abraham. Si Lot, pamangkin ni Abraham na kung saan pinili niya yung marangyang lugar. Pero punong-puno naman ng masama.
ang Sodom and Gomorrah. Dumating yung time na huhusgahan, i-judge ang Sodom and Gomorrah sa pamamagitan ng apoy tutupukin ng asopre. Ang Diyos nag-send ng angel. Si Lot learn the hard way. Kailangan pa niyang pagdaanan ang bagay na pwede naman hindi niya pagdaanan. Makinig ka tatay, nanay, mga kapatid. Pwede mo namang hindi pagdaanan yan eh. Yung pinagdadaanan mo ngayon, yung sitwasyon mo ngayon. Kaya lang pinipili natin minsan yung hard way. Pwede naman. Pwede naman maging smooth eh. Hello? Kakatakot kayo. Pwede naman. Pwede namang mga anak, mga kabataan, pwede namang hindi na kayo mag-boyfriend na magpalit-palit-palit ng relasyon eh. Pwede naman eh. Maghintay lang kayo. Amen? Mga kadalagan, kasinggol. Pwede naman. Pastor, huwag kayong magmadali. Kung wala na, ngayon kung wala na. Tanungin mo yung may asawang katabi mo ngayon, kung masaya siya. Blessing ang may asawa, siyempre. Pero sinasabi ko to, sa Jen, buti na lang, sabi ng angel, gumising kayo, kailangan nyo umalis sa kinalalagyan nyo ng Sodom and Gomorrah, kundi madadamay kayo at matutupok. Kapatid, ginigising ka ng Diyos, ginigising tayo ng Diyos na umalis sa kinalalagyan ngayon. Kapag hindi ka umalis, kapag hindi ka nag-act, kapag hindi ka nagdesisyon na tatay, nanay, kabataan, sa ginagawa mo na taliwas sa harapan ng Diyos, may kapahamakan sa dulo. Kaya sinasabi ng Diyos, makinig ka, umalis ka na dyan, umalis ka na dyan. Amen! Umalis ka dyan. May kakay, Pastor, wala na akong may dalawa kang kamay, 10 mga daliri kamay, head and shoulder, may paa ka. Wala ako dito, na corner na ako. Come on, isang matindi na may pananampalataya at tapang at narinig mo sa Diyos na desisyon para umalis ka. Kasi kapag di ka alis, kagaya ng Sodom and Gomorrah, kagaya dito, mapapasama ka sa kapahamakan. At itong nakakalungkot, hindi lamang ikaw, pati pamilya. Amen. Habang umaalis sila, itong si Mrs. Lot, napalingon. Kaya nga Lot na ngalan, dati yung pangalan niyan, Lot eh. Kaya Lot na lamang. Tumingin, yun. Napasama sa judgment. Kasi nga nanghihinayang siya sa mga nakaraan. Kapatid, huwag kang manghinayang sa drugs na pinakawalan mo. Huwag kang manghinayang sa relasyon na pinakawalan mo dahil alam mo, inuusig ka ng budhi mo. Huwag kang manghinayang sa mga bagay na pinakawalan mo na para nakakapanghinayang daw. Kapag para lang kaligtasan mo sa future mo at mga anak mo, huwag kang manghinayang. Maghintay ka. Ang Diyos mismo ang magpaparangal, magpala sa'yo. Umalis ka na dyan. Amen! Yung iba, parang, halis na ako. Alam mo ito, napapakinggan kong ito. Napapakinggan ko. Sabi ko sa'yo hindi para sa'yo Hindi para sa'yo. Huwag mo nang sabihin, para sa katabi mo yan. Amen? Ito naman si David. He was very aware of significance of today. Sa Psalm 118:24. Iwan ko ba, napapabalik-balik ako dito. This is the day that the Lord has made. Paggising ko ng umaga, this is the day that the Lord has made. Pagtingin ko, katabi ko si Pastora. I will rejoice and be glad in it. Nandyan siya kasi. Di ba? Sa totoo lang kapag mag-asawa, sa mga single, dadaanan ko to. Tingnan, bago mo ipikit ang iyong mata ng gabi, siyang huli mong makikita. Pag mulat mo, siya huli mo ulit makikita.
Wala siyang makeup, wala lahat. Wala siyang pakita. Yan ang totoong biyo yan, biyo. Amen! Hallelujah! Sabi niya dito, alam ni David ano man ang sitwasyon niya, kalalagayan niya, so gumising pa rin siya ng umaga. Lord, tapos na ang gabi. Araw na naman. Ano man ang sitwasyon, pipiliin kong magsaya. May pagkakataon ako na bumawi. May pagkakataon ako na gawin ang mga bagay na hindi ko nagawa kahapon. Itutuloy ko ngayon. May pagkakataon ako na ayusin ang buhay. Amen? May pagkakataon ka pa. Maraming pagkakataon na binibigyan. Pahalagahan mo ang bawat araw na dumaraan. Huwag mong hayaan na yung mga menation natin ng mga negatibo na gawa ng kadiliman ang siyang gugugulin mo ng araw. Alam nga naman, this is the day that the Lord has made. Puro pa ka. I will inggit. I will inggit. I will cry. I will be mad. Meron ba dito? Lord, matutulog ko ngayon. Paggising ko ng umaga, dapat galit ako. Dapat inggitero ako. Paggising ko ng umaga, Lord, wala mo naman ganun, di ba? Di ba, Lord, pagising mo ako ng umaga, nang punong-puno ng sigla. Kaya paggising mo ng umaga, wow. Pero pakiusap ko dito, ulitin ko, maraming gising, hindi naman bumabangon. Magkaiba yun. Yung alam mo yung totoo, yung alam mo, pumapatak na yung yung nasusunog na yung sinaing na iniwanan sa'yo, naamoy mo na, ayaw mo pa rin mo. Pumapatak na yung gripo, wala ka pa rin. Alam mo yun, yung tumatawag na gising ka pero wala kang ginagawa. Napakahirap nun. May kakayanan ka pero ayaw mong gawin. Napakahirap nun. Gising ka pero hindi ka nagpipray. Gising ka pero hindi ka nagbabasa ng Biblia. Gising ka, alam mo naman magbasa ng Biblia. Alam mo naman umatin ng Bible study. Alam mo naman umatin ng prayer. Alam mo, kaya mo ito. Sasadyay mo. Pero hindi mo ginagawa. Parang ganun yun. Kaya mo magpatawad pero hindi mo ginagawa. Gising ka nga. Kaya mo magmahal ng kapwa pero hindi mo ginagawa. Amen! Yan yung bahagi noon. Pero you know what? Ang Diyos, ang mahaba na ang pasensya ng Diyos sa atin. Yes, we live by grace, but huwag nating i-abuse yung grace. Ang grace ng Lord ay hindi para i-abuse natin. Ang grace ng Lord ay gamitin natin as a power, as a tool para ma-overcome natin ang bawat kahinaan po natin. Si Solomon, sinakilala kay Solomon. Wow, kilala ni Solomon, He realized in the book of Ecclesiastes that we must make we must make the most of each day in the sight of God. Si Solomon, sabi niya may panahon ng bawat pagkakataon, may kapanganakan, kamatayan, ganito, ganyan. Alam ni Solomon ito. Kaya bawat yugto ng kanyang buhay, ninanamnam niya. Pinapahalagahan niya. At the end ng Ecclesiastes, pag mababasa niyo, sabi niya, vanity. Lahat ginawa niya si Solomon ho. Sabi ko, Lord, ang tindi ni Solomon, Ilan ang asawa ni Solomon? 1,000. 1,000? Masyado naman. 900 600 yung asawa niya, tapos 300 yung concubine niya. Ang hirap noon, Kaming dalawang alam ni Pastor ay isa. Ang hirap mag-adjust. Totoo lang, pastor na kami. 700 wife and 300 concubines. Ang tindi, Paggising mo sa umaga, siyempre, ikaw, mga lalaki, paggising mo sa umaga, nag-aaway-aaway sila. 1,000 na tao. Ang hirap. Paano? Sabi ko, grabe si Solomon. Sa isang taon, di niya mabisita isa-isa. 3 taong mahigit sa kanya mabisita isa-isa. Ang tindi. Kaya sabi ni Solomon, lahat ng mga bagay nito,
ay vanity. Ang tungkulin ng isang tao ay i-honor o i-acknowledge ang manilikha. Yan ang the best na po pwedeng gawin ng tao habang dito tayo sa ibabaw ng mundo. And then, number 2, put aside or isantabi. Pakisabi, isantabi. Hindi itabi, isantabi. Yeah? Sabi dito, so let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave decently, sabi niya, not in sexual immorality and debauchery, carousing in drunkenness, not sexual immorality, debauchery, not in dissension and jealousy. Si Paul si Apostol Pablo, ay ikinumpara niya tayo sa isang mananakbo. Tumatakbo tayo. He compared life to a race. He threw off any weight that would entangle him or slow him down. Ibig sabihin, tayo lahat ay mananakbo. Aware tayo na mayroong tatakbo, mayroong tayong umpisa, mayroong dulo. Amen? At lahat tayo tumatakbo ito. At bawat takbo, yung tinatahak natin, nakadepende ito kung anong dadalhin mo. Tandaan, takbo ang labanan dito. Kung lahat tayo tatakbo magmamarathon, sa tingin mo kaya yung attire mo ngayon, naaakma? Naka-high heel ka? Hindi. Pwede naman. Kaya lang hindi ka tatagal. Nakabistida ka, naka-jacket ka, may bag ka, marathon ang takbuhin. Kaya nga sabi ni Paul, tayo lahat mananakbo, iwaksin na natin yung nagpapabigat. Lahat kasi kinukuha natin, binabalikat natin. Lahat. Alam mo yung nagpapabigat sa'yo. Aware ka dyan, actually. Alam mo yan. Ano nagpapabigat sa buhay ng tao? Magbigay ng halimbawa. Ano nagpapabigat sa buhay ng tao? Unforgiveness. Ano pa? Pride. Ano pa? Lahat na bakarami, kung di natin babantayan, mahirap tumakbo na marami kang daladala. Hindi ka tatagal, hihingaling ka. Wala pa akong nakita na tumatakbo na punong-puno siya ng daladala niya, yung bahay niya, yung yung sasakyan niya, daladala yung hindi. Ang daladala lang nung tumatakbo, nakasando siya, nakashort, at ang sapatos niya, dinidesisyonan niya, pantakbo na sapatos. Yung iba tumatakbo, hindi pantakbo na sapatos ang gamit. Kaya hirap. Kapatid, anong daladala mo sa pagtahak ng mundo na ito? I pray na yung attire natin naaakma sa takbuhin natin. At sabi dito, we all know the runners don't wander. Halimbawa, tatakbo tayo lahat. Tapos ang finish line doon, ikaw naman. Tumakbo ka, kung saan ka nagpupunta, pumunta ka ng RIP, pumunta ka ng Manor, pumunta ka ng Globus. Namasyal ka. Kapatid, dito sa mundo, hindi ka namamasyal. Tumatakbo ka, may umpisa, may dulo, may direksyon. May hangganan. Minsan kasi tumatakbo, nagwaw, pagiwang-gewang. Tatakbo ako sa Panginoon, hallelujah. Nakakita ng pogi, napunta dito. Wala na. Tapos babalik ulit, hallelujah. Nakakita ng maraming part-time, pumunta na naman dito. I'm not against about that. Pagiwang-giwang. Namamasyal. Napagsabihan lang, umatras pa. Hindi na ako atin ng church. Umatras pa. I pray na makita natin ito. Masyadong mabigat yung binibitawan ni Pastor. Kapatid, hindi yung mabigat ito. Actually, kapag nanamnamin ito, ito yung magpapagaan sa kalooban mo. Yes, maganda, may pamilya, may asawa, may anak ka na tinutulungan sa Pilipinas. Pero hindi lahat ng mga bagay kaya mo ipundar sa kanila. Huwag kang manghinayang natanggihan sila kapag hindi mo kaya.
mas matindi ang sitwasyon kapag ikay bibigay. Wala na ako may padala. Gumaganon ka na. Wala na ako may padala. Gumaganong-ganong ka na. Tapos susulat sa'yo puro size ng paa. Yung pamangkin mo, 8 size ang sapatos niya, yung nanay mo, ganon, yung kaibigan mo, size 9, size 8, magpapasko na, yung inaanak mo, wala nang makain. Tignan mo, kung lahat ng mga yun, aakuin mo. Yung lupa na nabili mo, sinangla na, sakahin mo na lang, anuhin mo. Ganito, ganyan, ganyan. Yung manok na pansabong. Lahat ng mga kapag i-accumulate mo yon at nandito ka nagtatrabaho, tapos winter, dinala ka ng amo mo sa bundok, mag-isa ka. Puro isda, gumagano-gano ka. Tatawag ka, video call, nanay, nanay, yung sapatos ka, di pa dala mo na. Siguro, makasakali mo, sapatusin kita dyan. Dasdariya. It's okay na hindian mo. Pag hindi kaya, wag. Maging wise ka kapag loaded ka na. Delikado, delikado. Yung bang, hindi ba dumarating yung salary na ipadala mo na? May mga ganun minsan, hindi ba dumarating yung 3,000 na salary mo na ipadala na? Ay, nahanapin ka ngayon, yung nagpapadala. Asan ka na? Padala ko na ito. Nag-abono ako dito. Ikaw ngayon, magduduble kayod ka. Babalik ka sa darkness. Trabaho ko ng gabi. Kapatid, advice ko po sa inyo. It's okay na uminti kayo. Kung kaya, okay. Kung kaya na mamari, it's okay. Kapag ikaw ang bumigay, delikado. Yeah? Pati yung panliligaw ng pamangkin mo, ibibigay sa'yo, pangkasal ng lolo't lola mo. Kakasal kami ng lolo't lola mo, ng lola mo. Nagkakasal kami, sa'yo na ang sa'yo lahat. Kahit anong paliwanag mo, di sila maniwala. Kasi nagpa-picture ka, nasarapan ka ng Ferrari. Kumakain ka sa magandang restaurant. Hindi sila maniwala. Pero thank God, put aside. Pagaanin mo naman ang sarili mo. I-unload mo ang mga, Lord, mahal ko ang aking mga anak, pamangkin, mahal ko ang pamilya ko. Pero Lord, hindi ko sila pagmamayari. Kung si pastor, si pastora, aakuin ko lahat ng mga pagsubok, problema ng mga tinatawag nyo sa amin. Baka hindi ko na kayo kilala. Ha? Gumagano ka? Ha? Buti na lang, si Lord, kaya niya lahat. Amen. Kasi minsan ganito, ang problema, 10 taon na yung problema. Ilalapit kay pastor, gusto tapusin ng 3 minutes. Kahit si Superman, hindi kaya. Why sa life group leader? 3 years na nag-aaway yung magkapatid. Halimbawa, pag-aarapin mo, dapat matapos ng 1 oras. Yung 3 years, ang dami nangyari. Nagsabunutan, nagkalbuhan, nagtusukan. Tapos kapag nagkamali pa si life group leader, si pastor, may kinakampihan ka. Pero kung ganun mapaman, mahal pa rin namin kayo sa Lord. Masaya pa rin kami na naglilingkod. Amen. Hallelujah. Sabi niya dito, He reminds us. Tingnan nyo, He remain. Basa ko. Sa Philippians chapter 3:7-4, na tayo po ay mananakbo. Siguraduhin mo ang takbuhin ay nasa tamang landasin ka. Okay? Number 3, this is the last one. Clothe yourself. Gumising ka, sabi ng Lord, tanggalin mo na ang lumang damit. Magdamit ka naman. Huwag mong kang manatiling hubo. Kasi maraming iba, ito,
Gumising ng umaga, naligo, siyempre nagtagal ng damit, naligo, pagkatapos maligo, isinuot ulit yung dating underwear, yung dating damit, lahat ng pantuli sinuot ulit. Minsan ganyan tayo bilang Kristiyano. Na-awaken ka, humingi ka ng tawad, patawarin mo ako pag hinugasan ka ng dugo ni Jesus. Pinatawad ka, umiyak ka, hallelujah. Pagkatapos nun, isinuot mo ulit yung luma. Tinawagan mo ulit yung XXXXX. Pinuntahan mo ulit yung lugar na hindi mo dapat napuntahan. Binuksan mo ulit yung site na sinuko mo na. Isinusuot mo ulit yung lumang damit Hello? Tapos sabi, may problema ba sa akin? Gumaganong-ganong ka. May problema ba sa akin? Malala. Pero I pray na itong oras na to. Sabi ko nga, masarap mag-preach na kagaya nito. Yung bang medyo, alam ko medyo mabigat ito, pero reality, katotohanan. Pero habang nagpipreach ako, nakangiti pa rin kayo. Glory to God. Parang sinasabi nyo, ako yun, ako yun. Hindi kayo nagtatampo, hindi nyo aabangan si pastor doon sa labas mamaya. Okay. Sabi niya dito, finally, sabi niya, close yourself, damitan daw natin ang ating sarili. Saan? Paano? Finally, our Master Jesus Christ would tell us. Kanya, in the Sermon on the Mount, it tells us to seek first His kingdom, and all the other needs we have will be added to us. Okay, ang damitan natin ang ating sarili sa pamamagitan ng iprioridad natin siya. Kapag siya ang pinaprioridad mo, maliban sa lahat, naku, magtatagumpay ka. Wala pa akong nakita na nagseryoso, prioridad ang Diyos na napahamak. Wala pa. Lahat, totoo itong salita niya na inuna, prioridad ang Diyos, kahit anong tukso, kahit ano, mauna pa rin ang Panginoon, napabuti ang buhay. Daanan ko lang ito saglit. Ang pamilya ho, ang unang prioridad ng pamilya, ng mag-asawa, ng tatay, ang Diyos. Hindi si Mrs. At sa loob ng pamilya, ang prioridad ni nanay at saka ni tatay silang dalawa. Hindi ang anak. Nagkakamali ka kung ang prioridad mo na ngayon, anak, hindi asawa. Tandaan ninyo, hindi naman yung anak ang dinala mo sa altar para magsumpaan kayo hanggang kamatayan. Asawa. Kaya kaming dalawa ni Pastora, kapag medyo hard ang sagot ng aming mga anak, tandaan mo, rena ko yan, ako ang hari dito. Kapag nasaktan ang rena, magagalit ang hari. Pinapaalala ko, mahal ko yan, huwag mong sasaktan. Sa pamamagitan nun, kapag ang mag-asawa ay talagang tama yung kanilang relasyon, ang mga anak, confident sila. Kasi kapag ang mag-asawa, ang prioridad ng anak, naku, para kang nagtayo ng bahay, may haligi nga, wala namang bubong. Kapag ang bahay na walang bubong, lahat ng mahalagang bahay mahalaga sa loob ng bahay, masisira. Kapag ang asawa nagkakasundo, nagmamahalan ang mga anak payapa. Kami ho, magkakapatid ho, lalo ako yung bunso. Kapag ang magulang namin nung araw ay mayroon di pagkakasundo at alam ko, nasasaktan ako. To the point na ayaw ko umuwi ng bahay. Dahil magulo ang bahay. Pupunta ako sa barkada dahil alam ko doon ng peace. Minsan napapahamak ko. Minsan ganyan. Tingnan po natin. Ang prioridad mo, nanay, tatay, ang iyong asawa. Hindi ang anak. Ang mga anak, kapag nakita nila, buo kayo. Ang Diyos mismo magpapala sa inyo. Cover sila. Hello? Following the challenge, he reminds us, sabi niya, not to worry about tomorrow. Each day has enough trouble on its own, sabi niya,
sa sumunod na verse sa Matthew 6:34. Huwag mo nang alalahanin yung future mo. Gusto mong damitan ka ng kaluwalhatian, ng karakter ni Jesus, i-prioridad mo siya. Unahin mo siya. Pahalagahan mo yung mga bagay na pwedeng mag-connect sa'yo sa Kanya. Pagdating ng church, Bible study, prayer, makagaya nito. Amen? Ngayon ho, just focus on today. Kaya sabi niya sa verse 34, tama na, huwag mo nang alalahanin ang araw, bukas. Tama na yung isang araw na mayroon ng ano dyan, huwag mo nang dagdagan. Mag-focus ka lang ngayon. Ano yung kalalagayan mo ngayon? Kagaya ng tinanong ko kanina, nasa tagumpay ka ba? O nasa pagsisisi ka? Punong-puno ka ng pangamba? O alam mo, nasa tamang landasin ka? Mga bagay na, Lord, ano ba itong sitwasyon mo ngayon? Ay parang na-reveal ng Lord sa iyo. Makita mo. O kagaya ba si Lot na pinapaalis ka ng Lord sa sitwasyon na yan? Anak, pinarningan na kita. Sige ka pa rin. Be like David. Na bawat pagkakataon, bawat preaching, isang pagkakataon na mabago tayo. Amen? Be like Solomon, na kung saan ay alam niya ng kahalagahan ng bawat panahon. There's time for everything. Sa oras na to, I pray na naunawaan po natin ang pagtawag ng Diyos natin. Alam niyo, ang revival, yes, sumigaw, umiyak, that's part of revival. Pero ang totoong revival, yung nabago ka. Amen? Sa isang nakaratay sa hospital na naghihingalo, na kailangang i-revive physically, hindi lamang ma-maintain yung tut-tut-tut-tut. Huwag kang mag-ano doon, hindi lamang mapapabuntong hininga yung pasyente, hindi lamang ganun. Hindi lamang umiyak ka, hallelujah! O, tama. Ang revival, yung aalis, yung pasyente sa ospital at naglalakad, kumakain ulit. That's revival. Ang totoong revival, tama yun, nabuhay ka. Pero, nabago ka pa. Hindi ka lamang buhay, binago ka pa. Amen? Kagaya ni Lazarus, hindi lamang lumabas sa libingan. Mababasa mo doon yung story ni Lazarus. Kumakain pa. Gumagawa pa. Church, nire-revive na tayo ng Lord at nire-revive na tayo ng Diyos. Kailangan maging ma-awaken tayo sa oras na to. Na Lord, may mga bagay na ako na matagal na akong hinilibing sa bagay na ito. Ngayon gising na ako. Ngayong alam ko na. Iiwanan ko na to. Isusuko ko na sa'yo. Marami dito sa church, tayong lahat, hindi kayo bago sa aking sinasabi. Dahil nagising ka sa katotohanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa kanyang presensya, na born again tayo. Tignan mo ang buhay mo ngayon. Amen? Dati ka nang maganda, gumanda ka pa. Dati ka nang mabait, bumait ka lalo. Dati ka nang mayaman, pinayaman ka lalo. Dati lalo kang binigyan ng kapayapaan na pabuti ka. Ngayon alam mo na, naunawaan mo na ang tamang landasin ng buhay. Napakasimple ho ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Hindi komplikado. Napakasimple. Kapag may kagalit ka, magpatawad. Kaya mo bang gawin yun? Yes, kaya mong gawin. Ayaw mo lang. But today, let's stand up. Kagaya ng verse na ito sa verse 34 ng Matthew chapter 6:34, sabi niya, huwag kang mag-alala sa araw ng bukas. Huwag mong alalahanin ano mong pangangailangan sa isang araw. Pabayaan mo yung trouble ng araw na yon. Sabi ng Lord, ang mahalaga ngayon. Amen? Ang mahalaga yung desisyon mo ngayon. Ang nakalipas mong buhay ay nakalipas na. Ang future mo, nakadepende sa desisyon mong ginagawa sa kasalukuyan. Kung manatili ka dyan, yung pa rin, huwag kang umasa na may bagong buhay bukas kung hindi mo naman inayos ang direksyon mo. Kailangan natin mag-decide.
Oh, hallelujah, God. Lord, sa oras na to, hindi kami exempted, Lord, sa mga bagay, Lord, dito sa lupa na masaktan, ma-confuse, ma-discourage. Pero at the same time, Lord, nagpapasalamat kami dahil patuloy mong pinapaliwanag ang aming mga buhay. Inaalis mo na, namamaalam ng kadiliman. Nakikita namin na yung aming ginawa pala noon ay mali. Pero ngayon, naliliwanagan kami, nakikita namin ng tamang direksyon. Lord, manatili kami sa iyo. Palakasin mo lang kami, God. Palakasin mo lang kami. Come on, let's sing this song. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadows covers me. Your promise of love, wherein my heart is safely undone. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering. My hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering. Naniniwala, nauusap ang Diyos sa atin. Kinakausap tayo ng Diyos. Amen? Hallelujah. I found my fortress. I found my fortress in you, and my Buha ka ng lakas sa Diyos. soul is anchored with you. My resting place Oh God. is in your name. I found my fortress, In you, and my soul is anchored. with you, my resting place Hallelujah. is in your name, forever safe. Hallelujah. Huwag kang mag-alala, kapatid. Kung yung nararanasan mo ngayon ay parang hindi naka-ayon sa'yo. Pero as long na nagdi-decide ka, actually marami ka nang napagtagumpayan na dinesisyon na. Yung sitwasyon mo ngayon, pagtatagumpayan mo yan. Nakalaan yan para maging stepping stone mo, hindi stumbling block. Nakalaan yan para tulungan ka ng Diyos, makita mo na kailangan mo ang Diyos ngayon, desperado ka na maranasan ng Diyos. Dahil kailanman hindi ka naman niya iniwanan, hindi naman siya lumayo sa iyo. Hanggang ngayon, inaakay pa rin niya tayo, papalapit sa Kanya. Oh God, you're never far away. You are never far away, always Inabis man tayong lumayo, reaching out inaakay pa rin to tayo. save my weakness covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching
your strength, and I am found forever safe. I just want to show you isang visual na pag-reach ng Lord sa atin. Robin, halika anak. Umawak ka doon sa pulpit. Dito ka dito. Umawak ka dyan. Hawak mo yung pulpit. Si Robin, siya yung Kristiyano. Minsan pinagtitiwalaan niya yung kahapon niya, yung experience niya, yung pulpit na yon. Nagsisimbolo ng kahapon niya. Ang Diyos naman, hindi siya nagkulang ng kahihila sa Kanya. Huwag mo bibitawan yun. Hawakan mo, huwag mo bitawan. You are never far away, always reaching. Anak, umalis ka niyan, iligtas ka. Kaya lang, huwag mo bibitawan yun. Patuloy niyang hila-hila ito. Habang inaawit natin ito, maraming ganitong kalalagayan natin. Hinihila ka na ng Diyos para hindi ka mapahamak. Lagi ka niyang hinihila, inilalayo sa kapahamakan. Pwede ba? Bitawan mo na yung bagay na nagpapahamak sa'yo. Bitawan mo yan. Para madala ka ng Diyos sa plano na niya, hindi sa plano mo. Amen? Amen? Thank you. I want you to sing the song. Lord, hanggang ngayon hinihila mo ako, inaabot mo ako, inaakay mo ako. Lord, bibitawan mo na ito. Bitawan mo na nakaraan. Never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, as I am found forever safe. You are never far away, Thank you, Lord. always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. I found my fortress. My resting place is in your name. I found Palakpakan natin ang Panginoon. Para sa Diyos yung palakpak na yan. Dahil alam ko marami ka ng binitawan. Alam ng Diyos marami ka ng pinakawalan. Kaya ka ganyan, kaya ka nabago, kaya ka malaya, kaya ka gising. Dahil ang Diyos, inuna mo siya. Patuloy ang pagbabago ng Diyos sa buhay mo. Kamo, palakpakan natin siya. Hallelujah!